mga bebe queen, this is April. Hi mga bebe queens, bebe queens, bebe queens. Hi mga bebe queens. Hi mga bebe queens! For today's video ay mag-a-unbox po tayo ng K10 Laser Engraving Machine from Wainlux. Ang Wainlux po ay isang brand of company na nag-specialize sa laser engraving machine for 10 years na. At kapag nagustuhan nyo po ang product na ito ay nilagay ko na po yung product link sa description sa ibaba. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Kung meron kang katanungan ay i-comment mo lang sa ibaba para aking masagot. At kung magustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang i-like at i-share. So habang ina-unbox ko po itong K10 Laser Engraving Machine ay i-discuss ko po sa inyo yung product parameters para may idea po kayo. Ang laser wavelength po nitong K10 ay 455 nanometer at ang engraving speed naman ay 3000 mm per minute. Ang focus mode ng laser module ay knob focus. So mamaya ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng laser module ng Wainlux K10. Ang carving area naman po nito ay 80 by 80 mm. Ang laser level ay 1 at ang mga materials na pwede engrave dito ay paper, wood, chips, plastic, leather, cloth, cardboard, at coated metal. Tapusin niyo po ang video na ito para po makita ninyo ang ating product testing. At ito na po ang laman ng ating box. So, meron tayong product manual at meron din pong kasamang dalawang wood sheet. And so, pwede tayo mag-sample dito mamaya, no? And like other laser engraving machine na aking na-unbox, ay very safe din po ang pagkakapak dito sa Wainlux K10 dahil may makapal po na foam na nakabalot dito sa ating machine. Honestly, I'm very excited na ma-receive itong K10 laser engraving machine from Wainlux. Kasi nung nakita ko siya sa picture, sabi ko, wow, ang ganda naman ng design nito. Ang ganda ng kulay. So, ang kulay niya ay combination ng white, gray, at orange. At nung in-unbox ko na nga siya, talaga namang napawaw talaga ako kasi ang super cute niya talaga. At ito na nga ang ating K10 laser engraving machine. So, meron po itong power button. At ito naman po ay offline engraving keys. Itong kulay puti naman po ay status indicator. Ito pong kulay orange ay light shield. At reminder lang po, kapag ang light shield ay nakabukas, ay kusa pong hihinto yung laser. So kahit ina-adjust mo po yung laser module dun sa material, ay kailangan po nakasara itong light shield. Ito pong Wainlux K10 machine ay may tilt protection. Ibig sabihin po kapag nakatabingi po siya ay kusa pong mag-i-stop itong laser engraving machine. Make sure lang po natin na every time na mag-i-engrave tayo or gagamitin natin itong machine ay nakapatong po ito sa flat table or sa flat surface. At ito naman po ang likod ng Wainlux K10. Ito po ay Type-C computer cable socket. Ito naman po ay DC12V socket. At ito naman po ay roller or shaft connection socket. Ito naman pong nasa dulo ay TF cord slot. Etong bilog naman po ay smoke exhaust connection port. So ayan po lahat ng mga connection port dito sa likod ng Wainlux K10. Ito po ang harap ng Wainlux K10. So, pag maglalagay po kayo ng material sa loob, ay iaangat nyo lang po yung light shield. So, tatanggalin lamang po natin itong mga foam dito sa loob ng ating machine. And itong tools and accessories, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung laman yan. Bale, ito na po ang itsura ng kanyang laser module. Panoorin nyo po hanggang dulo kasi ipapakita ko po sa inyo kung paano po i-adjust itong laser module or paano po i-focus yung laser light dun sa ating material. Ito po ay kapag nasira po itong laser module ninyo, ay pwede nyo pong palitan or pwede nyo pong i-upgrade sa K10 Pro Laser. At ito naman po ang ating power adapter for our Wainlux K10. By the way, meron po pala itong optional accessories such as air purifier, dual parallel shafts, rotary axis module, at engraving positioning module. Ito naman po yung box ng ating tools and accessories. At ito naman po ang kanyang mga laman. At meron po dito tayong mini brush. So, ayan, napakaliit na brush. Pangtanggal siguro to ng alikabok ng ating laser engraving machine. At next naman po itong Type-C cable. Ito po yung kinakabit sa Type-C port sa likod ng ating laser engraving machine papunta doon sa computer. And I'm happy with this cable po kasi medyo mahaba siya. Pag nag-e-engrave po kasi ako ay talagang laging nasa labas po yung aking table na pinapatungan ko po ng engraving machine. And ang gamit ko po ay desktop computer. So, yung computer nasa loob ng bahay, yung machine, laser engraving machine,
ay nasa labas ng bahay. At ito naman po yung ibang laman ng ating accessories and tools. Ito po ay wrench. At ito naman pong kulay puti na to na may black na takip ay marker pen. So meron siyang pambura sa taas. Siguro pwede natin itong magamit sa transparent acrylic. Imamark muna natin siya ng ganito bago i-laser engrave kasi hindi pwede yung machine directly sa mga transparent materials. Meron din po itong kasamang craft paper na dalawa at dalawang laser focus paper. Yan, so magagamit nyo yan sa pag-e-engrave ng inyong materials. Ipapakita ko naman po sa inyo kung paano i-connect yung ating K10 laser engraving machine sa ating computer. So, una po, ikabit nyo lang po ang power supply and then yung Type-C cable. At yung dulo po ng ating Type-C cable ay ikakabit naman po natin sa ating computer. Next step ay buksan lamang po natin ang ating machine. After nyo po pindutin itong power key ay magbiblink-blink po yung ilaw. At kapag huminto na po yung pagbiblink ay ibig sabihin ready na po itong ating K10 laser engraving machine. Gamit ang inyong computer sa browser po ay i-type lamang po ang CATLABX. And then i-click nyo lamang po itong www.catlabx.com. After nyo po itong i-click ay mararoute po kayo sa website ng CATLABX. Dito po sa website ay may option po kayong mag-download ng software for Windows, for Android, for iPhone, and for Mac. Dahil po Windows ang gamit ko sa aking computer ay i-click ko lamang po itong Windows Download. Pag kinlik nyo po yan ay kusa na po magda-download yung software, hintayin nyo na lang po matapos yung download. At pag okay na po, i-open nyo lang po yung file. So double click lang po. At dito naman po sa setup ng CATLABX, ay i-click nyo lang po yung next. And then dito po sa select destination location, pwede nyo po yan baguhin or pwede naman i-next nyo na lang. And then click next again. At para po mabilis nyo makita yung software, ay i-check nyo lang po itong create a desktop icon at create a quick launch icon. Kapag naka-check na parehas, ay i-click lamang po ang next. And then i-click po ang install. Hintayin lamang po na matapos ang installation and then i-click nyo lang po ang finished. Kapag done na po ay i-open nyo lang po ang software. At dito po sa bandang baba, basta po naka-on ang inyong device, ang inyong K10 laser engraving machine ay kusa na po itong magko-connect. And ayan po, so na-detect nyo na kaagad at nakalagay na dito sa COM ay connected na po. At ang connection mode ay USB. Para naman po i-connect ang inyong K10 laser engraving machine sa inyong mobile phone, ito naman po ang steps. So, sa Google Play po, i-search nyo lang po ang CATLABX. And then, itap nyo lang po yung install. At pagkatapos po mag-install, ay buksan lamang po ninyo yung app. So, i-click nyo lamang po yung open. Sa Wi-Fi settings po ng inyong device, ay iselect nyo lang po ang WayneLux_K10. At kapag connected na, i-open nyo lamang po yung app na CATLABX. Sa upper right side po ng app ay meron pong link icon. I-click lamang po natin yung link icon. At dito naman po sa page na ito ay i-type lamang po ang IP address. So, same IP address lang po na nakalagay sa ating user manual, which is 192.168.0.1. Just click on search and then i-click lamang po ang connect. At kapag lumabas po itong IP connected, ay pwede nyo na pong gamitin ang inyong WayneLux K10 laser engraving machine. At bago po tayo magsimula ay i-adjust po muna natin ang focus ng ating laser light. At para gawin ito, ilagay lamang po ang laser focus paper on top of your material. Ito po yung step na dapat lagi nating ginagawa before tayo mag-engrave sa kahit anong materials. Para i-adjust po ay ikutin lamang natin yung knob. So ito po pwede nyo po itong maikot papunta sa left or papunta sa right as long as yung laser light po ay nasa smallest point. At just in case na mawala itong laser focus paper ninyo ay wag po kayo mag-alala, pwede po kayong gumamit ng craft paper or black cardboard. At kapag nakafocus na ang ating laser light ay pwede na tayong mag-start pag-engrave. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but... And that's it for today's video mga Bebe Queens. Abangan nyo po ang part 2 ng video na ito kung saan itatry po natin ang Wayne Lux Katen Laser Engraving Machine sa iba't ibang klase ng materials. Please subscribe and don't forget to share and like this video.